Yun po ang mangyayari. Hindi po mag-grind to a halt. Hindi po titirik. Hindi po titigil ang gobyerno. Tuloy-tuloy po. Kung sino man pong nagpayo sa inyo na Ituloy pa rin. yung gobyerno ay titigil, magsashut, utusan nyo po. Kasi mali po. Lumalabas pong hindi nyo alam ang workings ng government. My goodness. At hindi po porket kine-question po ang budget, destabilization na po yun. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan at ngayon po ay araw ng linggo. February 2 mga kababayan and ito, pag-usapan natin ito mga kababayan kasi ito si Ferdinand Topacio mga kababayan. Ako, binantaan itong si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos mga kababayan patungkol doon sa kanyang sinasabi na ang gobyerno ay magsha-shutdown. Ako, binantaan ito at saka pati ito kung sino man itong mga nag-advise dito kay Bongbong Marcos na i-shutdown yung government kung sakaling i-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung 2025 budget mga kababayan. Ako, kasi nga naglabas tayo ng video patungkol doon sa interview ni Bongbong Marcos and then nag-react tayo doon. Kasi naku, hindi pwedeng mag-shutdown yung government kasi nga lang in case i-declare ng Supreme Court itong na unconstitutional itong 2025 budget nila mga kababayan. Eto, pakinggan natin, tignan natin ito, and then bigyan natin ng reaction nito mga kababayan. Na again, hindi lang si Ferdinand Topacio mga kababayan ang nagsalita at nangaral dito kay Bongbong Marcos mga kababayan, ha? Ako, isa kang, ito, tingnan nyo ito, ha? Isa kang presidente ng bansa. Ikaw yung pinakapangyarihang tao dito sa bansa natin mga kababayan. Pwede kang kumuha at magtanong ng abogado lahat. Kaya nga mayroon kang mga advisors. And yet ito yung maiisip mong sagot halimbawa or kung sakasakaling i-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung 2025 budget. Akalain nyo yan mga kababayan. So, eto, tignan natin kung anong masasabi dito ni Ferdinand Topacio mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Kasi maraming ganito Ang nangyayari. By the way mga kababayan, magulo ang ating like gobyerno and share ngayon ng katulad video nung natin. And then, kung pwede, pakisuyo ko sa inyo, pa-subscribe na rin po sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And sa lahat ng nakapag-subscribe mga kababayan, maraming salamat po sa inyo at umabot na po tayo ng 1,000 subscribers mga kababayan. At ito, of course, palakpakan po tayo dyan mga Okay, sige, ito, pagpatuloy na nga natin. Again, paki-like and share and then subscribe po sa channel natin. sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Parang pikon na pikon siya kasi nagdemanda si Vic Rodriguez, kung hindi ako nagkakamali. Yes, Attorney Vic opo, Rodriguez opo, at opo. si Congressman Ungab, yun, tama. Opo. Nga pala. Ito ay tungkol sa di umano'y blanco ng GAA. Bago napikon si Mr. Marcos, sabi niya nung in-interview siya, pag tinatanong niya, paano pag pinigil ng Korte Suprema? Kasi may prayer for Tiago, yung petition ni Attorney Rodriguez at ni Congressman Ungab. Sabi niya, we will shut down the government. Sasara natin ang gobyerno. Di ba gusto? Tandaan nyo yan mga kababayan, di ba? Yung dumating si Bongbong Marcos sa Cebu, para doon sa event ng mga lawyers mga kababayan, tinanong siya doon para sa airport mga kababayan. Sinabi na, anong mangyayari? Halimbawa, hindi papabor sa inyo at papabor doon sa mga nag-file ng petition mga kababayan. Kung natatandaan nyo, anong sagot ni Bongbong Marcos? Sabi niya, magsha-shutdown yung government mga kababayan. Kalain nyo yun? Again isipin nyo, isang presidente sasabihin yung ganyan na magsha-shutdown. Diba?
Nako, 2025 budget pa lang yan mga kababayan, yung problema na yan. What if may malaki pang problema na darating? Ano kayang masasabi ni Bongbong Marcos or ano kayang sasabihin ni Bongbong Marcos mga kababayan? Kung may mas matindi or mas malaki pang problema aside dito sa budget mga kababayan. Again, budget lang ito ha. At again, sipin nyo, kaalyado niya yung gumawa ng budget. Again, kung ayaw mong magigingnan yan ng budget, kakaroon ng issue at again, i-declare ng Supreme Court na magiging unconstitutional, dapat sinabihan mo yung mga kaalyado mo na gumawa ng budget ng BICAM, members ng BICAM, na ayusin yung proseso para hindi magkakaroon ng issue, di ba? Simple lang yun mga kababayan. Sige, pagpatuloy natin. Gusto naman nila yan. Yan ang gusto nila sa destabilization nila. Uy, grabe. Mr. President, hindi po Ito na mga kababayan. Anong masasabi ng pasyo dito? kailangang mag-shutdown ang gobyerno kahit magkaroon ng TRO laban sa present GAA. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, kung if for any reason hindi mapatupad ang bagong budget, deemed reenacted, ibig sabihin parang ginawang batas ulit without any positive act on the part of either Congress or the Executive. Kasi ang gumagawa ng batas ng Kongreso, pinipirmahan ng Pangulo. Wala na pong gagawin by operation of law ay reenacted yung dating budget. Anong ibig sabihin? Yung pondo para sa lahat ng departamento ay gagamitin pa rin. Oh. Yung dating budget. Di ba mga kababayan? Kalayan mo yan. Di ba dito natin makikita mga kababayan na ito nasa law ito mga kababayan. Nasa batas ito na kung halimbawa hindi mag-agree or walang mapagkasunduang bagong budget ang current government mga kababayan, nasa law na, in-anticipate na yan ng batas na follow yung previous na budget. Diba? Diba napaka masasabi natin napakaganda ng batas natin mga kababayan kasi hindi pa nangyayari, nakikita na nila na posibleng mangyayari. Ito ginawa na nga ng kahit hindi pa nangyayari, may solusyon na nga. Nasa law na. Anyat ito mga kababayan, si Bongbong Marcos, ang daming advisor nito, pati na si Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan na isang Supreme Court Judge o dating Supreme Court Judge na pwede namang mag-advise sa kanya, anyat yung sagot niya ay magsha-shutdown yung government. At the same time, ginawa lang daw ito ng mga kalaban niya, lalo ni Pangulong Rodrigo Duterte, para daw i-destabilize yung government. Naku, kababayan. Diba? Ito ha, like, paano ka naging presidente kung ganitong klaseng pag-iisip meron ka? No? Comment kayo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito ha. Diba? I don't know mga kababayan kung bakit ito naging pangulo. Kasi kung ganitong klaseng pangulo ka, dapat umalis ka na. Kung ganitong natatakot ka na baka titigil yung gobyerno kasi walang budget or hindi mo alam na pwede pala gamitin yung wala ka talagang alam kung anong pinapalakad itong gobyerno natin, dapat mag-resign ka na. Dapat kusang loob ka na umalis dyan at ibigay mo na sa mga taong may alam kung paano gawin yan. Simple lang naman yan mga kababayan. Yung mga pangsweldo, gagamitin pa rin. And better yet, yung pagtanggal ng subsidy ng PhilHealth, hindi mawawala. Yung AKAP, mawawala. Yung mga questionable. Mga kababayan, well, kung sabihin reenacted budget, sa tingin natin parang mas mabuti nga kasi sa last year na budget mga kababayan, may budget, may subsidy yung PhilHealth. At the same time, yung budget ng AKAP, kasi kakaumpisa pa lang last year, maliit pa lang yung budget ng AKAP mga kababayan. Sinabi dito ni Topacio na wala daw ang AKAP. Last year, meron ng AKAP. Sinabi na yan ni
Vice President Sara Duterte na nag-insert sila dyan ng AKAP. Sinabi na rin na yan ni Amy Marcos na lumabas lang yan bigla yung AKAP na wala sa plano. Kasi kay Martin Romualdez yan, siya nag-insert dyan. Hindi talaga yan zero. Yet, konti lang yan. Hindi katulad ngayon na I think, kung hindi ako nagkakamali, nasa 26 billion. Last year, ilang billion pa rin, pero at least hindi 26 billion last year. Meron yan. So at least kung reenacted budget mga kababayan, importante, may budget sa PhilHealth mga kababayan. Okay? Ito, posibleng kinatatakutan lang mga kababayan kasi nga maibabalik yung budget ng Office of the Vice President mga kababayan. At alam naman natin, kahit hindi binabalita ng mainstream media mga kababayan na itong si Sara Duterte, yung Office of the Vice President, palaging kumikilos, palaging nagtatrabaho, nagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Hindi nga lang binabalita ng mainstream media. Ngayon, medyo nagka-problema kasi konti lang budget in-approve, pero kung magka-reenacted budget, mas maganda on the part of the Office of the Vice President mga kababayan, para makagalaw sila ng mabuti at mas marami silang matulungan na legitimate na nangangailangan ng tulong, hindi katulad ng AKAP, ng TUPAD, ng AIX kasi hindi natin alam kung sinong tumatanggap dyan mga kababayan. Ginagamit lang nila yan ngayong eleksyon. Di ba? So again, hindi natin gusto na hindi matupad yung mga goals ng current administration mga kababayan. Hindi yan yung gusto or punto natin dito. Yet, kasi nga dahil sa mga kabulastugan ginawa nila dito sa budget, nonetheless, okay na rin sa atin na ma-follow yung budget last year para hindi magkakaroon ng corruption, or let's say last year meron din yun eh. Kahit hindi magkakaroon ng mas malaking nakawan ng pondo ng bayan mga kababayan. Kasi dito harap-harap ni kitang-kita dito kung anong mangyayari dito sa ginagawa nilang 2025 budget eh. Yun po ang mangyayari. Hindi po mag-grind to a halt. Hindi po titirik. Hindi po titigil ang gobyerno. Tuloy-tuloy po. Kung sino man pong nagpayo sa inyo na Ituloy pa rin. yung gobyerno ay titigil. Mag-shut putusan nyo po. Kasi mali po. Lumalabas pong hindi nyo alam ang workings ng government. My goodness. At hindi po porket gine-question po ang budget, destabilization na po yun. Sapagkat kaya nga tayo may korte. Di ba mga kababayan? So anong ibig sabihin sinasabi ni Bongbong Marcos dito? Nililihis tayo sa tunay na issue mga kababayan para yung mga taong nakarinig ng explanation niya or palusot niya na destabilization ito, magagalit doon sa mga taong nagrereklamo patungkol dyan sa 2025 budget mga kababayan. Diba? So, diba nakuha ninyo kung anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Instead na unahin yung mga taong yung mga kongresistang gumawa ng kabulastugan na yan, imbis na punahin niya, tawagin niya yung atensyon nila. Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Ito, nililihis tayo para doon tayo magalit sa mga taong nagrereklamo na kung saan nakikita na posibleng magkaroon ng malaking nakawan dyan. So, diba? Ganyan yung style nila mga kababayan para sila makapagpatuloy sila sa kung anumang plano nila dyan sa 2025 budget. Again, kitang-kita, klarong-klaro mga kababayan ha, kahit sabihin ni Ping Lacson na budget pa lang yan. Yet, kung matuloy yan, sigurado yan, lalabas yung pera na yan bago matapos ang taon. Kasi nga, budget for 2025, kailangan nilang gamitin yan at ubusin yan. Diba? So, hindi pwedeng sabihin na budget lang yan.
walang nakawan dyan. No, hindi. Ang goal po natin dito, pigilan po na magkaroon ng malaking nakawan. Di ba? Ito, Korte Suprema, checks and balance, ang abuso ng lehislatura, ang abuso ng ehekutiba, pwedeng idulog sa Korte Suprema kung may abuso nga, at ito ang gagawa ng paraan para matigil yung abuso. So, huwag niyo pong mamasamain itong pagpunta ng ilang mga tao sa Korte Suprema kasi hindi lang naman po silang nakakapansin na may problema. Even si Frank Trilon, sinasabi niya, bagamat mahirap questionin, may problema yung budget. Ang dami pong nakakapansin. Si dating speaker, Pantaleon Alvarez, sinasabi niya, may problema. Ito. Ngayon, nagalit si Pangulong Marcos. I did not see any blanks in the damned bill. Di ba sabi niya? Medyo nagmura pa, galit eh. O, di ba mga kababayan? No, hindi lang sila. Di ba? Hindi lang sila. Hindi lang yung mga minensyon ni Ferdinand Topacio, mga kababayan. Lahat tayo. Napapansin yan. Kahit mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, napapansin natin yan na nagkakaroon talaga ng nakawan dyan. Kasi nga, DPWH. Alam natin yan. Ang dami natin narinig yan. May kakilala tayo na nasa DPWH. May kakilala din tayong nagtatrabaho sa isang kontraktor ng DPWH. Sila nga, minsan nga, nauutusan, nagdadala ng ilang milyon, nakalagay, in cash nakalagay sa bag. Kasi pupunta doon sa opisina ng politiko. Kasi ibibigay. Salamat daw, mga kababayan, nakalaan nyo yan. Again, DPWH yan, ha? O, anong sabihin natin, regalo lang yan. Sa salamat lang yan. Corruption na yun kasi tumanggap na. Kaya nga, again, nakikita natin ito na ang daming mali, ang daming problema nito. Kahit sabihin natin, kasi kahit sabihin ng Supreme Court dito, mga kababayan, na legal o walang nilabag na batas yung 2025 budget, then wala tayong magagawa. Kasi, again, sinasabi na sa previous na video natin na yung tinitignan ng Supreme Court ay yung legality lang, mga kababayan. Yet, kahit magiging legal yan, sa mata ng mga tao, mga kababayan, alam natin na mayroong mali dyan. Kasi hindi naman lahat ng legal ay tama, mga kababayan. Pwedeng legal yan, yet mali rin yan. Katulad ng AKAP, katulad ng mga ayuda na yan. Alam natin na legal yan, yet mali yan, mga kababayan. So, talaga pong wala kayong makikitang blanks doon sa enrolled bill, Mr. President. Kasi the damn problem is not in the damned enrolled bill. It is in the damned BICAM. It's in the damned technical working group na pagkagaling sa technical working group at may blanks ay niratify ng both chambers. At pagka-ratify, may technical working group na nag-fill up ng blanks bago dalhin sa inyo. Yun po ang issue, hindi naman na pumirma kayo in blank. Wala po nagsasabing pumirma kayo in blank. Diba, pinagtatanggol ko pa nga kayo, sabi ko, in fairness to the President, wala talaga siyang makikitang blank. Baka hindi lamang niya alam na finil upan at yung pag-fill up sa pakiwari ng iba ay unauthorized. So, undue delegation of legislative powers. Kasi pag undue delegation, mga kababayan, di ba? Diba, kung natatandaan ninyo, nung mga hearing nila dyan, lalo na patungkol dyan sa confidential funds si Sara Duterte, anong sinasabi nila? Na undue delegation yung mga nangyayari. Kasi nga, nung pag-withdraw ng ilang milyong confidential funds, binigay doon sa ibang tao, sa security. Kasi hindi sila yung disbursing officer. Dito, mga kababayan, diba? The same thing ito. Hindi nga lang ito nag-disburse. Yet, undue delegation ito kasi yung mga technical staff hindi pwedeng mag-fill in the blanks doon. And yet, ito yung mga palusot nila na sila na yung nag-fill up. Nako. Niluto tuloy kayo sa itong kongreso, niluto tuloy sa kanilang
sariling mantika, mga kababayan. Sila yung unang gumagamit na undue delegation kasi hindi authorized, hindi disbursing officer, yet nagdi-disburse ng money, and yet ito ngayon. The same thing lang ito, mga kababayan. The same principle lang po ito. Undue delegation din po ito ngayon, mga kababayan. From the BICAM, pag binalik po yan for ratification sa both houses, dapat po yan kumpleto. Hindi pwedeng may blank yan for ratification. You cannot ratify a carte blanche, a blank check. Ako, attorney, pero parang ano na po ito eh. Ito po dumadami na ang problema natin. Siguro naman eh. Ang problema naman ay hindi lamang yung mga questionable provision na dapat mong i-veto. Opo. May question din na blank. Ay, Ibalik mo muna sino or imbestigahan mo sino bang gumawa ng blank nito. Sino nag-fill up the blanks? Yan ba ay may authority o wala? Tama. So yun ang ating problema. Maaring in the long run, Mr. President, ay ma-uphold yung budget. Maaari. Kasi anything can happen eh. Opo. Kasi nga, being an enrolled bill, walang blanks. Ngunit, the question will persist. Unang-una, bakit ganyan ang budget mo? Bakit magulo? Bakit ang edukasyon ay mas mababa sa DPWH? Bakit puro flood control? Bakit may akap? Bakit ang daming unprogrammed? Hindi ba dapat guardian of the public purse ang lehislatura? Bakit ang luwag? Wala nang control. Ang spending, walang direksyon. Wala sa National Expenditure Program ng Executive. Hindi nakakatugma. Hinayjack. Nilakihan yung mga budget na sa tingin ng iba ay gagamitin sa politika dahil election year tuong 2025. Yan ang mga kaduda-duda. Oh, yan nga, mga kababayan. Ito nga sinasabi natin nung sa previous video pa, mga kababayan, na kahit sabihin ng Supreme Court, well, okay lang yan. Constitutional yan. Walang nilabag na batas. Well, sige. Gamitin niyo yung 2025 budget, yet sa mata ng taong bayan, may issue pa rin yan. Hindi mawawala yung issue na yan. Kahit sabihin pa ng Supreme Court na okay yan. Kasi nga, yung tinitignan ng Supreme Court, illegality lang. Ang pinapakita dito, mga kababayan, na itong mga kongresista natin, mga kababayan, lalo na itong si Martin Romualdez, ipinaglalaruan itong batas natin, mga kababayan, itong konstitusyon natin. Kasi nakikita talaga niya dito kung paano niya laruin itong batas na kung saan makakalusot siya na may gagawin siyang kabulastugan yet malalagpasan niya at hindi siya magkakaroon ng kaso patungkol doon. Katulad nito, katulad ng mga akap. Diba siya yung nangunguna dyan sa akap. Yet, ang mangyayari niyan, alam naman natin na vote buying yan. Yet, ginawa niyang legal, mga kababayan, di ba? Ginawa niyang legal. The same thing doon sa pagbigay niya ng 150 pesos additional daily subsistence sa mga AFP, mga kababayan. Diba? Kalain niyo, hindi yan trabaho ni Martin Romualdez kasi yung AFP under yan ng executive ng Office of the Vice President, Office of the President. Yet, ginawa niya ni Martin Romualdez, mga kababayan. So, again, ito suhol din ito sa AFP, yet naging legal, mga kababayan. Kasi, diba, pinaglalaroan dito ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ginagamit itong talino ni Martin Romualdez para maisahan tayong mga ordinaryong Pilipino dito. At ito na nga, itong budget, 2025 budget, mga kababayan. Pinaglalaroan yung batas kasi nga again, titignan ng Supreme Court ay yung enrolled bill, hindi yung proseso kung paano lumabas yung enrolled bill. At dito sila nag-take advantage, mga kababayan. Diba? Naku. Ay, naku. Comment kayo dyan, mga kababayan.
At yan po, alam nyo, it may not be now. Sana makuha niyo yung lesson ni Pangulong Noynoy Aquino. Yung mga kakengko yan pong yan, katulad kay Noynoy, Benwak siya, pinakukulong yung mga kalaban ni Presidente Arroyo, sa 44. Palpak, unang-unang araw pa lang, di ba, namatay na yung mga hostages sa Luneta. Yung mga ganun ba? Bago ayaw mag-apologize, naiipon po yan little by little, parang ana yan, Hindi masakit. na undermine yung inyong legacy, which you should be thinking of. Kasi 3 taon na lang po kayo. Ang bilis po ng araw, Mr. President. And again, ako, loyalista ako. Again, din kayo in all sincerity, sa buong katapatan at pagmamalasakit, you have been given 1 billion in one chance Ayun. na i-redeem yung legacy na 40 taon pong binabakbak ng mga dilawan na yung pangalang Marcos ay iangat. Sana po yung the remaining 3 years ay magawan po ng paraan. Ayun. Because we still believe for all his faults, naging magaling na Pangulo si Pangulong Marcos Sr. Oh, yeah. Naku mga kababayan, loyalista pala itong si Ferdinand Topacio. Anit, ito, binabanatan itong anak ng paborito niyang si Marcos Sr., mga kababayan. Kasi nga, ito, hindi na ito mangyayari kahit sa kaninong Marcos pa, mga kababayan. Ito last na ito sa nakikita ko. Correct me if I'm wrong. Kasi kahit sinong Marcos na tatakbo bilang Pangulo ng bansa, mga kababayan, most likely hindi naman nanalo. Kahit si Aimee pa yan, kahit si Sandro pa yan, kahit sinong Marcos pa yan, mga kababayan, na tatakbo. No? Kahit 10 years, 20 years from now pa yan, mga kababayan, most likely hindi na yan mananalo. Kasi ito, last chance na talaga ito ng mga Marcoses, mga kababayan. And yet, ito, anong ginagawa? Nung election, sinasabi ng mga taong bayan, para nga tinatawag yung mga karamihan na apologist kasi kinakalimutan nila kung anong ginawa ni Marcos Sr. nung time na yon. Kasi nga naman raw, may mga mabuting nagawa din yun. Diba? So parang sinasabi na, apologies. Ito, bigyan nating huling pagkakataon nitong anak, itong junior, na ipakita at i-redeem yung pangalan nila, mga kababayan. And yet, 3 years have passed na, ano nangyayari? Diba ang daming kabulastugan? Since last year pa, mga kababayan, nakikita na natin. Hindi na lang natin pag-usapan yung 20 pesos na kilo na bigas, mga kababayan, kasi ako personally, hindi naman talaga ako naniniwala doon. Kasi hindi talaga mangyayari yun. 20 pesos. Kaya nga sabi ko, hindi ko to maiboboto itong si Bongbong Marcos kasi ang labo ng 20 pesos na kilong bigas, mga kababayan. And yet, well, of course, hindi natin alam bakit, anong rason ng iba. May mga kakilala tayo na bumoto dito kay Bongbong Marcos dahil din kay Sara Duterte, mga kababayan. At ngayon, nagkalabuan na sila. Yung iba, karamihan, sumama kay Sara Duterte. Kaya binabanatan siya ngayon, mga kababayan. Kaya ganito, huling chance na ito. Last chance na ito sa mga Marcoses. Kaya dito sinasabi ni Ferdinand Topacio na sana naman lang, for the last 3 years, mga kababayan, may magandang magawa itong si Bongbong Marcos. Sana man lang sa huling 3 years niya. Ito, aside dyan, mga kababayan, ito, Undersecretary ng Finance ni Bongbong Marcos, ito, mga kababayan, si Shelo Magno, mga kababayan. Anong sabi niya patungkol doon sa rason ni Bongbong Marcos na magsha-shutdown yung government? Ito, tinuturuan siya dito ng kaniyang former Undersecretary of Finance, mga kababayan. Tapos din ito ang sinabi ng Pangulo na maaaring magresulta sa government shutdown o tigil operasyon ng gobyerno kung papanigan ng Korte Suprema ang petisyon sa pagsasawalang bisa ng 2025 General Appropriations Act. That's ridiculous because he knows that if the budget is declared Ridiculous daw, mga kababayan. Akalain niya na. unconstitutional, then 2024 budget kicks in as a budget that will be effective. Kaya kasinungalingan yung sinasabi niyo na magsha-shutdown ng government.
Kinumpirma naman ng Philippine National Police na walang anumang untoward incident na Oh, di ba mga kababayan? Oh. Yan yung sinasabi natin, ha? Ito, kasinungalingan ito, panglilihis, itong ginagawa ni Bongbong Marcos, panglilihis ito ng tunay na issue, mga kababayan. Stop it. Dapat wag ganyan. Pagkalain mo, mga kababayan, ito presidente natin, ha? Nagsisinungaling, harap-harapan. Kinukonsinte yung mga taong kaalyado nila na gumagawa ng katarantaduhan dito sa 2025 budget, mga kababayan. Oh. Anong masasabi niyo dyan patungkol sa presidente natin na ganyan yung mga ginagawa? Oh my God! Wow! Oh, anong masasabi niyo dito? Ha? Kung presidente ka, nakikita mong ginagawang ang daming kalokohang ginagawa, pinagtatakpan mo, nililihis mo ng ibang issue yung mga tao. Gusto mo yung mga tao magalit doon sa mga taong nakapuna ng problema ng mga kalyado na ginagawa, mga problema ng na ginagawa ng kalyado mo. Oh. Anong tawag mo dyan? No! God, please! No! 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 Oh, mga kababayan, di ba? Comment kayo dyan. So, hindi ako makapaniwala dito sa kung anong klaseng pag-iisip yung presidente natin meron, mga kababayan. Of course, hindi natin tawaging bangag ito. Hindi, wala pa namang napatunayan eh. Di ba? Huwag na natin sabihing bangag. Yung titignan na natin, very basic yan, mga kababayan, kahit sino. Kahit kaibigan mo yan, kalyado mo yan, may narinig ka na nagsabi na yung kaibigan mo may ginawang ganito, hindi maganda. O hindi mo immediately pagtatakpan, at least naman lang kahit sabihin mo na, oh, ganun ba? O sige, paimbestigahan ko yan. Magtanong ako, verify ko yan. I-verify ko yung information na yan. Para kung anong mapatunayan namin sa investigasyon, o edi maglabas ako ng statement. Eh, anong ginagawa? Anong sinasabi? Ito, pinagpan. Oh. Ang ginagawa, nililihis tayo. O gusto niya na yung lahat ng tao magagalit dun sa mga taong nagrereklamo, yung mga nag-file ng petition doon sa Supreme Court, mga kababayan, di ba? Oh, di ba? Ang tindi ng klaseng pag-iisip ng presidente natin ngayon, mga kababayan. Comment kayo dyan, mga kababayan. So, dito na lang po muna tayo, and then like and share ng video natin, and then pakisubscribe na lang po, mga kababayan. So, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.